I experienced this also na kapag asikaso na lahat-lahat yun palang sasabihin lang ako. Sa iba, binigay yung item kasi localization daw. Pero teacher 1 na ako now for almost 6 years. From Teacher April. Hi teachers, our future LPDs, kumusta? Kumusta? Okay, so nag-comment si ma'am doon sa video ko na actually narinig ko lang yon sound na yon and then yun yung pumasok sa isip ko. Yung bang feeling mo binigay na sa'yo tapos hindi pa pala sa akin. Slight kasi naluloka ako sa sarili ko. Hindi ko kasi ugali yon. Yung magpo-post ako ng hindi pa as in sigurado. Nabasa ko na to na mangyayari pero tinuloy ko pa rin. Ang sabi ko noon, hindi ako magpo-post hanggat wala akong pinipirmahang papel. Ang kaso, masyado akong naging kampante. Masyado na akong nagtiwala doon sa nangyayari. Kasi tinawagan na ako ng AO, na kausap ko na yung principal. Yung akala mo, lahat is smooth na. Nakapaglinis na ako ng room, ng classroom na gagamitin ko. Inayos ko na. Then, maghihintay na lang daw ako ng ilang weeks para mapirmahan na magkaroon na ako ng item. Kaya akala ko, ganun na kasigurado na talaga yung item na para sa akin. Kasi waiting na lang talaga na aayusin na lang yung papel. That's why, I thought, sa akin na talaga. And then, nang malalaman ko, hindi na pala sa akin. Kasi nga, kailangan na nila ng teacher, hindi na nila maaasikaso yung papel ko. Kasi pala, may problema. And ito rin yung sinasabi, localization. Pero wag po kayong mag-alala, kasi matagal na po ako nakapag-move on. Mabilis lang po ako mag-move on. Dahil lahat yan, sinusurrender ko kay Lord. Ang lagi kong inisip, baka may purpose, may reason. And iba yung will ni Lord. Because si Lord alam niya kung saan niya tayo ilalagay, saan niya tayo ilulugar. Minsan magda-doubt ka sa kanya, Lord, ba't parang ang hirap naman ng kinalalagyan ko ngayon? Pero hindi mo alam, doon kanya itinanim bilang bulaklak, doon kanya dinidiligan para mas gumanda ka. Para mas mamulaklak ka, mag-grow ka. And now, tanggap ko na hindi na ako mape-permanent as T1 dito sa division office na ito. Pero hindi ako, hindi masama yung loob ko, hindi masakit ang loob ko, maluwag. Kasi ngayon, na-experience ko magturo dito. At nakilala ko kahit konti, kahit pa paano, yung nalaman ko, yung mga dahilan. Bakit ganon? And that's why, mas thankful ako ngayon. And yun sa mga nagtatanong po, bakit po parang binawi? Because of localization po. Kasi po ang address, yung pagkakamali ko, isang pagkakamali lang, doon sa PDS ko, hindi ko po nalagay na taga doon po talaga ako kung saan ako nag-apply. Kasi totoo naman po, hindi po talaga ako taga doon. Pero sakop po kasi siya, kasi dalawa yung DO namin. Akala ko kasi pag sinabi ng etong DO na ito, sakop na niya yung lahat. Hindi pala ganon. And lesson learned. Tsaka bago pa naman noon, nung pumunta na ako sa isang school, doon kung saan ako nag-apply, sinabihan na rin ako dati. Akala ko hindi siya ganon ka big deal. And yun pala, nung nung nag-a-apply ako, nung sinabihan na akong ganon, inisip ko, hindi siya ganon ka big deal. Pero inisip ko, nung time na yun, baka yun nga yung maging problema ko. And nangyari nga, yun nga yung naging problema ko. Sinabihan na kasi ako agad, kahit kung makapasok at sa top 5, yan ang magiging problema natin. Pero anong ginawa ko, tinuloy ko pa rin. Sabi ko, try ko, wala namang magagawa, wala namang mawawala. Kaya trinay ko pa rin, tinuloy ko pa rin. Kasi sabi ko, kung will ni Lord sa akin to, kung gusto niya ako dito, ilalagay niya ako. Kung hindi, hindi. At least ginawa ko yung part ko, may ginawa ako sa taon na ito. Kasi nga, dun sa isang DO, na late ako. Sa totoo lang, yung pag-apply ko, hindi siya ganun super effort. Hindi siya ganun ka 100% na gustong gusto ko. Ginawa ko yon kasi nahihiya ako sa mama ko. Tapos nakikita ko na parang, sila nagtatrabaho na yung mga klase ko, ganun. Tapos nag-a-apply din sila, ako, anong ginagawa ko nung ganap ko sa buhay? Kaya trinay ko nun. Kasi naghihinayang din ako sa isang taon, na maghihintay ako ulit ng isang taon para dun sa DO kung saan ako na late. Pero yon nasaktan lang ako kasi nga, syempre, nagbigay ka na rin ng effort nung nag-demo ka kahit konti. Alam mo yon yung bumabagyo, sobra yung bagyo, sobrang lakas habang nagde-demo ka. Pagpasok mo, during your demo, hanggang sa pag-uwi mo, sobrang lakas. Ayun, naalala ko na naman. Pero makikita mo, paano kabait si Lord. Noong mga panahon na yon, sabi ko, Lord, bakit mo ko inayaan maka-perfect score? Lord, ba't mo ko inayaan maka-perfect score sa demo, sa TRF? Ba't mo ko inayaan maging rank 1? Tapos, Lord, hindi mo ibibigay sa akin. Yun, medyo nagtanong ako kay Lord. Kaya inisip ko, baka para sa akin. Siyempre, umasa ako ng konti. Kaya nasaktan ako, na-hurt din naman ako. Pero ngayon, okay na. Masaya naman ako kung ano yung na-experience ko ngayon at nag-e-enjoy po ako. Pero pag di pa nga talaga ako na-permanent ngayong year na to, di na talaga ako mag-enjoy, charis lang. O, diba? Ang daldal, pasensya na, naubos ko ang ilang minuto nyo, kinuha ko. So, yun nga po, hindi na ako mapapermanent dito sa DO na in-applyan ko dati. Okay na ako doon. Ang naging problema, bakit hindi ako pwede maging permanent because of the localization.
At yun lamang po, thank you po. Maraming salamat. Ulit-ulit, thank you po, maraming salamat po. O sige, God bless po.